we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi umaalis, nakaupo lang. For today's Sunset Prayer meeting, Sa oras pong ito, sa ubasan ng Prayer Faith Church, tayo gaganap ng ating takip silim na pananalangin, Sunset First Watch Prayer. Day 251 na po tayo. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat at marami na po naka-join ngayon. 26 na po tayo. Salamat din sa ating mga tikapanguna dahil sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang mga social media katulad ng Facebook Live. Naka-Facebook Live na po tayo. Salamat sa buhay ng ating spiritual director, Bishop Rosem Nanzuelo, kasama kay Pastora Glory. Pero hanggang 30 days lang ito, 1 month. Pero salamat, may mga magagawa tayo na nagda-download at nag-upload para mapatagal pa natin yung haba ng preaching natin. Okay? Meron tayong tawag nito, TikTok. Meron tayong YouTube, meron tayong Spotify. Siguro doon sa mga nagpapadala ng preaching, kung sino yung mga tigapanguna nyo, padala nyo muna doon sa inyong mga tigapanguna para ma-check nila. Baka maya, ang ganda ng outline mo, pero out of context naman yung sinasabi mo. Kaya iwasan natin yon, no? Ibig sabihin, may mga tigapanguna tayo, mga biyasa na yan, pa-check natin, padagdagan natin kung may mga kulang sa mga nagpipreach po. Okay? Kasi sa YouTube, alam ko, hanggang sa pagputi ng book natin, naka-YouTube pa rin yun. Hindi kaagad siya mabubura talaga. Amen? Kaya marami nang makakapanood, marami makakarinig. Kaya hindi ordinary yung preaching na ginagawa natin. Dapat talaga ay pinaghahandaan. Okay? At least, sinabi ng ating mga tigapanguna, at least 1 hour in every minute na sasabihin mo sa harapan ng pulpito. Lalo na dito, sa Facebook Live natin, nakapulpit to. Okay? Hindi po pwedeng ginawa mo lang ngayon tapos ipipreach mo na. Hindi pwede yon. Kaya pag may mga ganon, alanganin tayo. Okay? Dahil buong mundo makikinig ng preaching mo. Kaya dapat lagi ka nakaprepare. Yung outline, oo, nandun na yung outline, pero gusto ko na rin makita kung ano yung ilalaman mo doon, kung ano yung mga sasabihin mo, kung ano yung mga example na illustration mo, okay? Gusto ko rin marinig. Okay? Buti na lang yung kay chapter worker Marjorie, chapter worker from Saudi, no? Ay may mga na-preempt kami na mga dapat niyang bitawan na hindi niya na kailangan sabihin. Okay? Kaya salamat yung mga ganon. Okay? Dahil siyempre sa YouTube yung mga pananalita tayo na hindi natin pwedeng basta bitawan lang na katulad ng sa likod ng pulpito. Kaya baka maban tayo. Sayang. Marami pa naman tayong Okay, pero meron pa naman pagkukuha ng download. Ingat lang tayo sa mga preacher na na-assign. Kapag hindi nyo gabay pa o biglaan, 1 month naman itong preparation natin. Kaya once a month lang naman kayo nagpipreach. No? Ma-inform ka agad kami. Amen? Sa araw pong ito, August 9 na po, 2026, at napakaganda po ng mensahe ng Diyos sa atin ngayon. Okay, ito rin yung pinadala ng text, hindi ko na binago. Ang topic niya ay ang tunay na lingkod ng Diyos. Okay, at ang tema na sasagutin, paano tayo dapat mamuhay bilang isang tunay na lingkod ng Diyos. At ang gagamitin po tigapagayag ng salita ng Diyos ngayon ay walang iba kundi si Pastor Marilyn Evangelista. Nak, it's your turn. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, lalo na po sa ating
Panguna, Bishop Puros Nasuelo, at saka ang buong family, sa ating Senior Pastor kay Alex Nasuelo, isang mapagpalang gabi po at sa lahat po ng God. na naririto sa buong kapatiran ng Prayer of Faith Church Worldwide Ministries. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako rin po ay mag-testimony lang po ako ng konti. Magpapasalamat po ako sa Lord dahil sa pribilehiyong magamit niya ako ngayon dahil ilang matagal-tagal din po dahil na hindi po ako nakakapag-preach sa Zoom, sa Dunwatch at saka sa prayer meeting dahil po talagang mahirap yung galing po akong probinsya, mahigit isang buwan, tapos pag-uwi dito, lumipat kami ng bahay, walang signal doon. Salamat sa pangunawa ng ating mga tagapanguna. Ngayon po, salamat sa Lord at muli po magamit po tayong maghayag ng kanyang salita sa araw na ito po. Kung tayo po ay handa na makipagbuklatan po kayo sa akin sa aklat ng 1 Timoteo chapter 6 verse 11 to 12. At ang sabi po dito, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito, sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Verse 12, ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil diyan ka tinawag ng Diyos, nag-blurred yung aking paningin. Praise God. Verse 12 po, ulitin ko po, ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, dahil dyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Amen. Amen po. Papuri po sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po yung makuot manalangin. Father God in heaven, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, maraming salamat po Panginoon sa oras na ito, Lord, na ako'y mabigyan niyo po muli ng isang pribilehiyong magamit po Panginoon sa oras na ito upang ihayag ang iyong banal na salita. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy po akong humihingi ng iyong gabay upang maihayag ko po ng maayos, ng malinaw ang iyong banal na salita. At patuloy, Lord, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat po ng aking nagawang kasalanan. Sinasadya man po ng aking labi, higit lalo po sinasadya ng aking mga labi, sinasambit ng aking mga labi, sinasadya man po, Lord, o hindi sinasadya. Patawad po Panginoon, ganun din po Lord, nagre-release po ako ng kapatawaran sa mga taong nakasakit ng aking damdamin dahil ang sabi niyo Panginoon, hindi mo kami patatawarin kung hindi rin kami marunong magpatawad ng aming kapwa. Kaya Lord, ang kapatawaran ito ay inaangkin ko na po sa pangalan ni Jesus. Patuloy Lord, sa oras na ito, patuloy din po akong umaamin na samahan niyo po ako sa kapahayagan ito Panginoon dahil patuloy po akong umaamin na wala po akong kayang gawin kung wala po ang pagsama niyo sa aking buhay. Kaya maraming salamat Lord. Inaangkin ko na po ang katagumpayan sa gawain ito at binabalik ko na po sa iyo ang mataas na papurit pasalamat pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun po, so ang ating pong topic po sa oras na ito ay ang tunay na lingkod ng Diyos. Ano po? Ano po ba ang ibig sabihin kapag sinabing tunay na lingkod ng Diyos? Ibig sabihin po buong pusong naglilingkod ng walang pag-aalinlangan at namumuhay na sa mga bagay na at namumuhay taliwas na sa mga bagay na dati natin ginagawa noong wala pa tayong Kristo sa ating buhay. Amen po. So, ang isang lingkod po ng Diyos ay laging piniplease ang God wholeheartedly. Amen. So, paano ba natin ito gagawin o ginagawa bilang isang tunay na lingkod ng Diyos? So, yan po ang ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito sa temang ating sasagutin na paano ba tayo mamumuhay bilang isang tunay na lingkod ng Diyos. Amen po. So, sa ating pong tekstong binasa, meron pong 3 bagay na tinuturo sa atin na dapat patuloy natin ginagawa o isinasabuhay bilang isang tunay na lingkod ng Diyos. So, ang una po ay makikita po ito sa verse 11a. At sabi po dito, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas sa mga bagay na ito. Ang unang puntos po ay umiwas sa mga masasamang gawa. Ang unang phrase po dito, sabi doon, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos.
Ang talatang ito po mga kapatid ko kay Lord ay pinapakita ang pagkakaiba ng mga lingkod ng Diyos doon sa mga taong umiibig sa mga maling gawa. Amen po. Ang tawag ng ang, ang tawag na ang tawag na lingkod ng Diyos ay isang marangal na titulo. So meaning po, kabilang na tayo sa Kanya, kabilang na tayo sa Panginoon. Itinalaga tayo para sa Kanyang layunin at dapat mamuhay na naayon sa Kanyang kalooban. Amen. Ano po yung kadugtong nun, ang sabi noon, umiwas sa mga bagay na ito. So ano ba ang mga bagay na tinutukoy sa scripture na to? Ito po yung mga bagay na hindi palugod-lugod o hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Mga bagay na magtutulak sa atin sa pagkakasala. So tulad ng pagiging mainggitin, pagsisinungaling, pagsasalita ng hindi maganda, higit sa lahat, yung mga umaayon sa gawaing pansanlibutan. Ngayon po, ang utos sa atin umiwas, hindi makipagtalo, hindi makiayon, kundi lumayo, umiwas dahil ito ay mapanganib para sa ating kaluluwa, lalo na tayo ay lingkod na ng ating Panginoon. Amen po, may mga bagay na minsan akala natin okay lang, akala natin opinion lang natin, hindi natin alam, nakakasakit na tayo, may mga bagay tayong nagagawa, nasasabi, na akala natin okay lang. Amen po, comment tayo ng comment sa mga actions ng iba kahit na hindi natin alam yung buong kwento. Amen po. So tawag po doon, gossiping. So ayaw po ng Lord yun. Hindi iyon gawain ng tunay na lingkod ng Diyos. Amen po. May iba din na mahilig i-compare ang sarili sa pagdating sa loob ng church. Amen po. So hindi po ganun ang tunay na lingkod ng ating Panginoon. Amen po. So maraming mga nangyayaring mga ganung bagay. Amen po. So may mga nangyayari na hindi na piniplease ang ating Panginoon. Amen po. Ang isang tunay na lingkod ng Panginoon ay dapat lagi nating napiplease ang Diyos. Hindi napiplease ang tao. Amen po. Dapat lagi nating glorify ang Panginoon. Hindi glory to me. Amen po. Kaya mga kapatid ko kay Lord, bilang tayo isang ng totoong lingkod ng Diyos, iwas na tayo sa mga bagay na iyon. Instead na magsalita tayo ng walang katuturan, magsalita tayo ng mga bagay na hindi pa natin alam yung mga buong pangyayari, bakit di na lang yung mga salitang magbibigay encouragement sa mga nakakarinig. Amen? Sabi nga doon sa Efeso chapter 4 verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makakapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Amen? Sa madaling salita, ang ating mga bibig ay sumasalamin sa ating mga puso. Amen? Bilang mga sumasampalataya kay Kristo, hindi na tayo dapat gumagamit ng salitang nakakasira sa ating kapwa. Dapat yung nakakatulong at nagdadala ng pagpapala sa nakikinig. May kasalanan din meron ding kasalanan sa sariling katawan. Amen po. Sariling katawan natin ang napipinsala. Makikita natin doon sa aklat ng Galatia, diba, sa chapter 5 verse 19, ang ilan sa mga bagay na dapat iwasan ng isang namumuhay na lingkod ng Diyos. Sabi doon, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. Amen? Meron pa doon sa verse 20, pagkainggit, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang tulad nito. So example po natin yung pakikiapid. Amen? Nasa 10 utos po yan ng ating Panginoon. Nakakapinsala po ang pakikiapid sa ating sariling katawan. Dahil mga kapatid kay Lord, itong katawan natin ay templo na ng banal na Espiritu. Hindi po natin pag-aari ang katawan ito. Amen? Hindi po natin pwedeng sabihin, katawan ko to. Walang sino man ang pwedeng makialam kung anong dapat kong gawin sa katawan ko ito. Amen? Opo, kapatid ko kay Lord, ikaw nga ang nasa katawan yan, pero hindi ikaw ang nagmamay-ari ng katawan yan. Anong sabi sa atin doon sa 1 Corinto chapter 6, verse 18 to 20? Sabi doon, iwasan ninyo ang imoralidad. Ang ibang kasalanan ng tao ay hindi nakakasira sa katawan, ngunit ang gumagawa ng imoralidad ay nagkakasala laban sa sariling katawan. Ano sabi sa 19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong
katawan. Amen? So malinaw po mga kapatid ko kay Lord na ang sabi sa atin sa Bible at ng scripture natin na hindi po natin pag-aari ang katawan ito. Kaya kung alam po nating mali at di naman nagbibigay kaluguran sa harapan ng ating Panginoong Diyos, huwag na po nating gawin. Umiwas na po tayo. Lumayo na po tayo. Amen? Wala na po yung dati nating pagkatao. Tinubos at pinatawad na tayo through Jesus Christ. Amen? Kaya huwag po nating hayaang humantong o balikan ang masamang gawain natin noon. Dahil ang tunay na lingkod ng Diyos ay umiiwas sa mga kasalanan. Amen? So tandaan po natin na oo, malayo po tayong gawin ang kahit na ano, pero hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Lalo na sa templo ng banal na Espiritu. Malaya tayong gawin ang kahit na ano, pero wag po tayong magpaalipin sa kahit anong bagay na magtutulak sa atin sa pagkakasala. Amen. Dahil ang gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen. Gugustuhin po ba natin yun na mawalan tayo ng lugar sa kaharian ng Diyos? Siyempre, hindi po. Amen. Minsan kasi choice na rin po natin kung bakit tayo nagkakasala. Kaya kung alam mong mali, huwag ka nang pumasok. Huwag mo nang pasukin ang isang sitwasyong alam mong hahantong rin sa pagkakasala. Amen. Kaya mga kapatid ko kay Lord, mga anak na tayo ng Diyos, lingkod na tayo ng Diyos. At ang ating katawan ay templo na ng banal na Espiritu. Kaya dapat natin itong pahalagahan, ingatan, at respetuhin. Amen. So, ayun po ang ating unang puntos. Pangalawa po, paano tayo dapat mamuhay bilang isang tunay na lingkod ng Diyos? Pangalawa po ay makikita po ito sa tekstong ating binasa sa verse 11b. Sabi po doon, sikapin mong mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kaunguan. Pangalawa, siyasatin ang liwanag. Amen? Ang isang lingkod ng Diyos o bilang isang lingkod ng Diyos, hindi lang po tayo umiiwas o tumatakbo sa kasalanan. Dapat din po tayong tumakbo patungo sa iba pang pamumuhay. So ano ba ang nais ng Diyos na patutunguhan natin? Na nais niyang mamuhay tayo sa liwanag. Ano-ano ba ang liwanag na ito? Ito po yung binanggit ko sa scripture. Ito sa ating kwento. Sabi niya doon, ang nais ng Diyos na sikapin nating mamuhay ng matuwid. Amen. So, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Sa halip na mamuhay sa kasamaan, gawin natin ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Gaya na lamang itong ginagawa po natin ngayon. Amen. Ang pagbabahagi at pakikinig ng kanyang banal na salita. Amen. So, naniniwala po ba tayo na kalooban ito ng Diyos na tayo magkasama-sama kahit through Zoom upang makapakinig at makapag-share at makapakinig ng kanyang banal na salita. Yes po, amen. Kalooban po ito ng ating Panginoon bilang kanyang mga lingkod. Amen. Ang pamumuhay ng matuwid ng isang lingkod ng Diyos ay hindi lamang sa gawa, kundi nagsisimula sa pagbabago ng puso at pagsunod sa kanyang salita. Amen. So ano pa po ang liwanag na tinutukoy doon? Sabi doon, mamuhay ng makadiyos. Amen. Ang namumuhay ng makadiyos ay nagsisimula sa pagkilala kay Kristo Jesus at pagpapasakop sa banal na Espiritu. So, pag sinabi pong pagpapasakop sa banal na Espiritu, meaning hindi lang isang minsang gawain. Amen? Dapat araw-araw na desisyon. Yung sa Kanya tayo aasa, always pray, sa Kanya tayo lagi humihingi ng gabay. Amen? So, punuin po natin ang ating isip at puso ng Word of God. Isuko ang ating sariling kagustuhan, piliin sumunod kahit na mahirap. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Amen po. So parang manibela ba, hayaan mo ang banal na Espiritu ang magmaneho habang ikaw ay sumusunod sa kanyang turo. Amen. Ano pang tinutukoy doon? Mamuhay ng may pananampalataya. Sabi doon sa Hebreo chapter 11 verse 1, sabi doon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen. So, ang lingkod ng Diyos na may tunay na pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa isip, hindi lamang paniniwala sa nakikita. Amen. Ang faith hindi to see is to believe, kundi pagtitiwala sa Diyos sa bawat araw. Kahit hindi natin ito nakikita ang lahat na pwedeng mangyari, na pwedeng ipaganap, pwedeng
pagganap ng Diyos sa ating buhay. And po, testimony ko lang po, no, katulad na lang po ng isa kong answered prayer. Amen? Itong prayer ko na po to, ilang taon ko na po siyang pinagpipray na magkaroon po kami ng sariling lupa't bahay. Amen po. Minsan nga, hindi na siya prayer eh. Kasi sa tuwing nagbabayad kami ng upa ng bahay, talagang tinatanong ko na si Lord, Lord, kailan mo ba ibibigay yung prayer ko na yun? Amen? Wala pa ako sa prayer of faith, talagang hinihingi ko na yung sa Lord. Ginaganhin ko na po si Lord. Amen? Kasi alam ko siya lang ang makakapag-provide sa amin ng ganung bagay. Amen? Sa mahal ng lupa ngayon, di po ba? Siguro, sa kakakulit ko kay Lord, nakulitan siya. Kaya nung umuwi po kami ng April, sa probinsya ng asawa ko po, kay Penny Chris, may ginamit po si Lord. Sabi niya sa akin na bumili ka na ng lupa dahil sabi niya patagal ng patagal, tumataas ang value ng lupa. Sabi ko lang po sa kanya talaga, parating pa lang ang sapat kong pera. Kulang pa yung ipon ko doon sa halaga ng lupa. Amen. So, alam niyo po, sabi niya, sige, magkano ba ang kulang? Papahiramin kita, walang tubo. Amen? So, kaya, salamat talaga sa Lord sa tagal ng panahon pinagpipray ko yun, binigay niya na yung isa doon. May sariling lupa na kami. Amen po. At alam ko, ipoprovide din ng Panginoon yung para sa pagpapatayo ng bahay. Amen po. So, ganun po mag-bless ang Panginoon. Amen po. Ang ganun ang mag-bless ng Panginoon, lalo po sa kanyang mga lingkod na may tunay na pananampalataya. Amen po. Bago pa nga namin nakamit yung answer prayer na yun, dami na rin namin ginawang way para makaipon, pero wala. Kasi kapag nakaipon ng konti, biglang gastusin sa school, may pledges, mga kulang pambayad sa bills. So, nadudukot at nadudukot pa rin siya. Kaya sabi ko talaga, tiwala na lang natin kay Lord. Ano po, hintayin na lang, sabi ko sa asawa ko, hintayin na lang natin yung right timing niya. Amen? Kaya ito lang po ang masasabi, kaya yung mamuhay po ng makadiyos at may pananampalataya sa kanya, gaya ng banggit natin kanina, parang Manadela lang na hinahayaan natin ang banal na espiritu at yung faith natin ang magmaniho sa buhay natin. Kaya patuloy lang po tayong magtiwala at manampalataya sa kayang gawin ng ating Panginoong Diyos. Ano po, so ano pa pong liwanag na yun na tinutukoy doon sa scripture kung paano mamuhay ang lingkod ng Diyos. Sabi doon, mamuhay sa pag-ibig. So ano ba ang tinuturo sa atin ukol sa pag-ibig? Ano po? Dalawang bagay lang po ang gusto ng Diyos. Una, mahalin natin siya. Love Him completely. Ano po? Pwedeng lumabis, pero wag po tayong magkukulang ng pagmamahal sa Diyos. Pangalawa po, mahalin ang ating kapwa. Mababasa naman po natin yun sa aklat ng Marcos chapter 12, verse 30-31. Amen. So lahat ng utos ng Diyos, magagawa natin kapag nagawa natin ang dalawang bagay na ito. So ano pa po ang sabi doon? Mamuhay sa pagtitiis at kaamuhan. Ang mamuhay sa pagtitiis at kaamuhan ay may kasamang pagtatyaga, mahabang pasensya, pagpapakumbaba. So alam natin maraming dumarating na pagsubok sa buhay natin. Maraming ibabato sa atin, maraming persecution. Pero bilang isang tunay na lingkod ng Diyos, kailangan maging matiisin tayo at maging mapagkumbaba lagi sa lahat ng panahon. Dahil lahat ng ating pagtitiis at pagpapagal sa harapan ng Panginoon ay magbubunga ito ng maganda. So, para sa akin po, meron tayong pinanghahawakan. So, ano bang magandang ibubunga nito? Kung ako po tatanungin, meron po akong pinanghahawakan. Yun po ang buhay na walang hanggan. Amen. Eternal life. Amen po. So, kaya ikaw kapatid ko, ano yung pinanghahawakan mo ngayon kung bakit kailangan mo magtiis at maging maamo bilang lingkod ng Diyos? Kapit ka doon kapatid. Panghawakan mo po iyon. Amen? Parang ano lang siya, yung nag-a-apply ka sa trabaho sa isang kumpanya. Kailangan maipasa lahat ng requirements para matanggap tayo sa trabaho. So, ganun din po ang isang buhay ng tunay na paglilingkod sa Diyos. Marami tayong pagdadaanan, pero kung yun ang requirements for eternal life, dapat handa po tayo. Hindi na rin naman po natin kailangan harapin lahat ng isyu na ibabato sa atin. Minsan, kailangan o mas maiging tumahimik na lang at ipasa Diyos ang lahat. Sa ganitong paraan, mas maihayag natin ang pagiging tunay na lingkod ng Diyos. Sabi po sa atin doon sa aklat ng 1 Pedro chapter 3 verse 16, ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo. So,
mga kapatid ko kay Lord, mahirap magtiis. Pero kung ang mindset mo nakafocus doon sa pinanghahawakan mo, nababawasan yung hirap. Kaya patuloy lang tayong mamuhay ng tapat at mabuti sa harap ng Diyos. Yun po ang ating pangalawa. At dadako na po tayo sa point 3, paano tayo dapat mamuhay bilang isang tunay na lingkod ng Diyos. Ang point 3 po natin ay makikita po sa verse 12. Sabi po doon, ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Sa pangatlo po, ipaglaban ang mabuting laban. Sa verse po na to, binibigyang diin ni Apostol Paul kay Timothy na kailangan niyang pagbutihan at ipaglaban ang kanyang pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. So katulad po ni Apostol Pablo, dapat ganun din po tayo bilang tayo ay lingkod na ng Diyos. Alam natin na hindi nga madali ang maglingkod sa Diyos, lalo't ang mga tulad po natin ay at kapwa natin mga Kristiyano lang din ang nakaka-appreciate at nakakaintindi. Ayun po, yung mga taong hindi naiintindihan yung pag-serve natin kay Lord, yung laging lalo na yung laging nakikita nila yung dati nating pagkatao. Minsan nakabantay din yan sila kung kailan man tayo magkakamali. So hindi po ganun kadali talaga po. Ganun pa man po, dapat manatili tayong matatag. Huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Tindigan natin ang katotohanan. Panatilihin ang ating pananampalataya at huwag po natin hayaang may makahadlang sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. Hindi madali maging lingkod ng Diyos dahil marami kang isasacrifice. Amen? Tulad ng work, time, etc. Marami kang isasacrifice. Tulad nga po sa akin, itong school year na po to, binoboto nila ako as school president. Last year pa po nila pinagpaplanuhan yun, pero panay po talaga ako tanggi, plano na ng mga parents at teachers. Pero sabi ko po talaga, hindi po pwede. Pwede ako sa mababang posisyon lang para support lang. Sabi pa nga doon ng isang teacher, ministry po rin to, mami, para sa mga bata. Sabi ko po, oo, pero mayroon pong ibang pinagagawa si Lord sa akin. Sabi ko, di talaga pwede kasi marami na akong utang kay Lord. Lalopat, tulad na po ng nabanggit ko kanina, hindi na po ako nakapag-teach sa Doon Watch at saka sa prayer meeting. Makabawi man lang doon sa mga chapter sa mga house churches po. Yun po talaga ang pinapaintindi ko sa kanila. Sabi ko, hindi talaga pwede kasi hindi ko na masyadong na-share sa iba si Lord. So, naintindihan. Salamat sa Lord kasi naiintindihan naman po nila. Kaya rin po ako pumayag na maging officers kahit sa mababang posisyon kasi gusto ko po talaga kasi sana i-open sa kanila na magkaroon ng kunting oras para sa Lord bago magsimula yung klase. Kasi alam niyo naman po natin ngayon, no, yung mga nangyayari sa loob ng school. So, para hindi yun ang matanim sa isip ng mga bata. So, gusto ko po talaga ito sana na iano sa principal namin na kahit man lang bago mag-umpisa ang school, ang oras ng pag-aaral nila, makapag-umpisa sila doon sila sa kahit yung sa biblical song lang po na pambata. Yun po talaga ang inaano ko ngayon sa principal. So, I pray po na maaprubahan yun ng school principal. Kaya talagang hindi po madali naging lingkod ng Diyos. Pero ito po yung pinaka mahalagang trabaho higit pa man po sa lahat. Amen. Since tinanggap naman na natin po ang Panginoong Hesus at kinilala siya bilang ating personal na tagapagligtas, pagbutihan na po natin. Ibigay na po natin yung best natin. Amen po. Maglingkod tayo ng buong puso. Huwag po tayong tamarin sa paglilingkod. Kung ano yung naibabahagi sa atin nung tinanggap natin si Lord, ibahagi rin po natin sa iba. So, libre natin tinanggap ang kanyang salita, libre din po natin itong i-share sa iba dahil dito po tayo tinawag ng Diyos. Ipanghawakan at ipaglaban natin ang ating pananampalataya sa Diyos na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Sabi nga doon sa Roma chapter 12 verse 6 to 7, tumanggap tayo ng iba't ibang kalooban ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kahit gamitin natin ang mga kaloob na iyan, kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. 7, kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod na tayo, magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. So, tanggapin natin kung anong kaloob ang ibinigay sa atin ng Diyos.
huwag nating gayahin ang iba at gamitanan ito ng tapat para makatulong tayo sa lahat. So, preach the gospel, ipamahagi natin ito sa iba, sa mga nangangailangan ng kaligtasan na nagbibigay pag-asa sa bawat isa. Ganun po. So, dapat maging kagamitan po ang ating buhay para ibahagi ang kanyang salita. Kung ano yung pinapananampalatayanan natin, ipaglaban po natin iyon. Dahil itong mga ginagawa natin ngayon ay inihanda tayo para sa langit. Ganun po. So, ganun po ang buhay paglilingkod sa Diyos. Ito po yung requirements natin para maging karapat-dapat tayo sa kaharian ng Diyos. Inihanda tayo para sa langit. Kaya dapat dito pa lang sa lupa, magawa na natin ng mabuti yung pinagagawa sa atin ng Diyos. Nang sa ganun, pagdating ng panahon, tulad ni Timoteo, masasabi rin po natin na nakipaglaban ako ng mabuting laban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Nakasulat po yan po doon sa 2 Timothy chapter 4 verse 7. Amen po. So yun po ang ating 3 puntos kung paano ba dapat mamumuhay ang isang tunay na lingkod ng Diyos. Sabi po, ang una po, umiwas sa masasamang gawa. Ang pag-iwas sa masasamang gawain ay hindi po ito kabawasan sa atin, bagkus ito po ay kapuri-puri sa harapan ng ating Panginoon at ito ay nagpapahayag ng pagiging mabuting lingkod ng Diyos. Pangalawa, siya sa atin ang liwanag. Ang mamuhay sa liwanag ay namumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi sa panandaliang liwanag na alok ng sanlibutan. Pangatlo, ipaglaban ang magandang laban. So maging kagamitan po tayo at ipaglaban natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Maging patotoo po tayo sa marami, kaloob ng Diyos ang maglingkod tayo sa Kanya. So atin po itong pagbutihan, pag-ingatan at ipaglaban. So dumating man po tayo sa point na nahihirapan tayo to serve God dahil maraming bagay na kailangan ayusin, baguhin, iwasan para magawa natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin, magiging magaan at masarap naman ito sa pakiramdam dahil alam natin na kahit gaano ito kahirap, may kalakip po itong pagpapala. Amen po. So yun lang po. Maraming salamat po. Naway nag-bless po ang lahat sa kapahayagang ito. Tayo po yumukot manalangin. Father God in heaven, maraming salamat po sa katagumpayan ng kapahayagan ito, Panginoon. Salamat sa bawat salita mong aming narinig, Lord. Dalangin po, Panginoon, na magrema ito sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon, na sa ganun ay patuloy kami makaiwas sa masamang gawa. Dahil, Lord, hindi namin magagawa ang mga bagay na to kung wala ang pagsama mo sa aming buhay. Lagi mong ipaalala, Panginoon, sa amin na ang liwanag na nagmumula sa iyo ang pipiliin namin sa bawat sandali ng aming buhay, hindi ang liwanag na inaalok ng sanlibutan ito. Sa bawat laban namin, Panginoon, sa iyo kami umaasa dahil hindi naman namin magagampanan ang isang maging mabuti at tunay na lingkod mo kung wala ang iyong pagsama, Panginoon. Patuloy mo lang gamitan ang aming mga buhay, Lord. Maging patotoo kami kung gaano kakabuti at kadakila sa aming mga buhay. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, na patuloy kami ginagamit mo na patuloy na maglingkod sa iyo. Kaya, Lord, maraming salamat po sa kapahayagan ito, Panginoon. At sa iyo ko na po ibinabalik ang mataas na papulit pa salamat paglingkod sa po. Mapulit pa salamat pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastora Marilyn Evangelista. Bumawi ba talaga? Amen. Talagang tugma-tugma yung bagay na sinabi niya. Okay, paano nga ba talaga tayong matatawag na tunay na lingkod ng Diyos? Tama po ba? Pag sinabi natin lingkod ng Diyos, ano ba kagad yung pumapasok sa isip natin? Kailangan ba pastor? Kailangan ba preacher? Kailangan ba church worker? Kailangan ba prayer warrior? Kailangan ba Sunday school teacher? Kailangan ba worship leader? Okay? Opo. Tinatawag po lahat yan ay servant ni God. Tama po ba? We're all God's servant. Pero ang pagiging tunay na lingkod ay hindi lamang tungkol sa position, sa title, o sa ginagawa natin sa church. Kapatid, tandaan natin yan. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay nakikita hindi lamang sa kanyang ginagawa para sa Diyos, kundi sa paraan ng kanyang pamumuhay para sa Diyos. Okay? Maring
active tayo sa ministry. Lahat yata ng seminar, pinuntahan mo na. Pero may problema pala sa karakter. Okay? Pakiramdam mo, mas magaling ka na. Sa dami ng inatid mo ng mga seminar, pakiramdam mo, magaling ka na sa mga nauna nagturo sa'yo. Maaaring tayo mahusay magsalita tungkol sa Diyos. Pero hindi naman natin sinusunod yung salita ng Diyos. Tama po ba? O maaaring tayo ay maraming ginagawa sa church. Ngunit unti tayo lumalayo ang puso natin sa Panginoon. Nakakaramdam ka na ng pagod, hindi mo na alam kung ano yung dapat mong iprioridad sa paglilingkod mo. Okay? Kaya iba talaga kapag nasa ubasan tayo ng Prayer Faith Church, talagang mararamdaman mo ang pagiging tunay na lingkod ng Diyos. Tama po, dahil hindi pa hintulutan ng ating mga tigapanguna na we're playing games sa harapan ni Lord. Okay? Kaya nga idiniin dito, sabi kay Timoteo, but you, man of God, na sinasabi sa atin dito, iba tayo. Di ba? Para sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, iba ka. You belong to God. Therefore, live differently. Huwag ka nang umayon sa takbo ng salibutang ito. Gusto mo, papuri pa rin ang salibutang ito. Okay? Tandaan natin, ang tunay na lingkod ng Diyos ay tinawag na mamuhay ng may kabanalan, may pananampalataya, may pag-ibig, may katyagaan, may gentleness at commitment. Kaya binahagi sa atin ngayon yung tatlong mahalagang prinsipyo doon sa tanong na paano tayo dapat mamuhay bilang isang tunay, may word na tunay na lingkod ng Diyos. Umiwas sa mga masasamang gawa, suriin at sundin ang liwanag ng salita ng Diyos, at yung panghuli, ipaglaban ang mabuti laban sa pananampalataya, laban ng may pananampalataya. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, paano ba natin gaganapin yung sinasabi ng ating tingkapaghayag ng salita ng Diyos na umiwas sa mga masasamang gawa? Yan po yung tunay Paano natin malalaman na masamang gawa? Yung bagay na baka maya bilang lingkod ng Diyos, gumagawa tayo, kala natin mabuti na ito. Pero sa tingin ng Diyos pala ay masama. Kita naman natin halimbawa ni Martha at ni Maria. Mabuting gawa ang gawa ni Martha. Tama po ba? Paghanda niya ng makakain ng mga bisita. Pero sa paningin ng Diyos, masigit na mahalaga ang nakatanghod sa Kanya, sa ating Panginoong Yesus, at yun ay si Maria. Tama po ba? Minsan talagang pinapaiwas tayo dahil ang Biblia paulit-ulit nagtuturo sa'yo. Abstain from all appearances of evil. Yung word na pag alam mo magkakasala ka na, wag ka lang sumausaw, wag ka lang makisalamuha. Okay? Yung salita na nakasulat, flee. Okay? Hindi sinabi lumapit, kundi sinabi lumayo. Takbuhan mo, iwasan mo, lumayo ka. Yun ang ibig sabihin. Kaya pag meron tayong nakikitang mali, iwasan mo natin. Okay? Kapag may tukso, kailangan dagdagan mo ng maraming dasal yan. Okay? Para mapalakas tayo at makapanatili tayo sa presensya ng Diyos. Pero minsan, yung pananalangin natin, parang sabi, tukso, layuan mo ako. Hindi lalayo, tukso talaga, given na yan Hingi ka ng kalakasan, hingi ka ng wisdom kay Lord para mapanagumpayan ang mga tukso na yan. At tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon, ang tunay na lingkod ng Diyos, hindi lamang marunong lumaban sa kasamaan o kasalanan. Marunong din siyang umiwas sa mga bagay na maaaring magdala sa Kanya sa kasalanan. Tama po ba? Yung gagawin mo, lagi ko sinasabi, kung ang gagawin mo, mapapalayo ka sa harapan ng Diyos, huwag mo nang gawin. Okay? Papalayo ka Di ba? Sabi mo, tunay kang lingkod ng Diyos. Dapat ang ginagawa mo ay napapalapit ka sa Diyos, hindi sa tao. Okay? Tama po ba? Maraming tao gusto i-please lahat. Oo, lahat magagamit tayo para sa lahat.
Pero meron iilan lang na talagang willing sumunod, willing magpaturo. Yun ang turuan natin. Diba? Ilang libo ba yung pinakain ng ating Panginoong Yesus? 5,000 nung nakikinig sa kanya ng salita ng Diyos bago sila kumain. Pero tanungin nyo naman, ilan ba yung disipulong kasama niya lang doon na lagi niyang kasama? Kaya isa lang lagi kong sinasabi, kahit sa mga kasama ko sa mission team, lumagi kayo sa mga kamanggagawa na may pusong magpaturo. Okay? Kahit ibuhos niyo marami niyong oras sa kanila. Kaysa naman magturo ka sa marami, ni isa. Kasi sasabihin na lang natin, salamat kung may isang magpasalamat, bumalik para magpasalamat. Tama po ba? Okay. Salamat dun sa mga kamanggagawa. Talagang nung huling turo ko, talagang ilang chapter yon 4 na chapter, binabat ka. Okay? Huwag kang sasama. Okay? Kaya ingatan din natin yung mga sasabihin din natin. Huwag tayo magkakalat ng chismis, huwag tayo manginsulto, huwag tayo maninira. Okay? Huwag tayo magdi-discourage. Minsan yung discouragement, sa tingin natin, pag nagsabi, halimbawa, sinabihan ko si Pastora Sheila ganito, ganyan, hindi ko siya din-discourage. Okay? Gusto ko lang siya na maitama yung bagay na, anak, mali na yan, mukhang nagiging intermitida ka na. Okay? Sasabihin ko talaga sa kanya yun kapag alam ko may mali sa, parang pinapangunahan mo na kami. And ikaw na tigapanguna. Tama? Masakit pakinggan. Nasa kanya yun, magdadamdam siya sa akin. Tama po ba? Pero parte yun. Napapangiti si Pastora Jade. Hallelujah. Praise God. Totoo po yun. Wala naman ibang magsasabi ng mali mo eh. Sasabihin ba yan ni PM Noemi sa'yo? Hindi ah. Baka sabihin ni Pastora Sheila, magpastor ka muna bago mo ako pangaralan. Tama po ba? Kaya yun, minsan trabaho ng mga tigapangunan, minsan tingin nila, ibit nagbababa tayo ng manggagawa, parang tingin nila, pakiramdam nila, hindi na. Okay, sa matigagala siya eh, tama? Selfish ambition, kasama yun. Okay? Division. So, yan yung mga gawang hindi tama. Okay? Ano pa? At ang sabi pa doon, at mga iba pang kasalanan. Ang dami pala, no? Ibig sabihin, itong binanggit niya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hindi lang yan. Marami pa at mga iba pang kasalanan. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, kapag alam mo magkakamali ka, matutukso ka. Kaya nga, sabi ng Book of Proverbs, huwag ka dadaan sa mga bahay aliwan dahil may babae doon kumikindat-kindat. Pag nakindatan ka, tingin mo, gwapong-gwapo ka at nabitag ka na, napasok ka na pala doon. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ingat. Lalo sa mga lingkod ng Diyos, huwag tayo mag-compromise. Hindi porkit malaki ang tithes niya, alagaan mo na. O, ang laki ng tithes na, laki magbigay nito. Ano ko to, alagaan ko to. Hindi dapat ganun. Okay? Sawayin mo pa rin kapag may mali pa rin ginagawa. Okay? Amen? Kailangan. Walang ibang sasaway niyan. Hindi tayo mga tigapanguna. Kaya kapag may nagkasala, anong dapat gawin? Magsisi, bumalik sa Diyos at humingi ng kapatawaran. Sino magsasabi nun? Okay, si Pastor. Tama po ba? Okay, kaya mga kapatid ko sa Panginoon, huwag natin nililimutan ang salita ng Diyos. Hindi ka naman itatama na emosyon lang ng mga tigapanguna. Okay, nakita naman natin kung paano mamuhay ang ating mga tigapanguna. Okay, lahat yan. Hindi natin palagi nakikita yan sa maraming manggagawa. Pero dapat patunayan natin tayo tunay na lingkod ng Diyos. Yan yung mga pinupurso natin. Tama po ba? Okay. Parang flashlight yan eh. Pag ginagamit, kailan ba kagamit-gamit ang flashlight? Kapag madilim, sino ba nagpa-flashlight na hindi brown out? Hindi ito kailangan ng sa liwanag. Kailangan ito sa dilim. Ibig sabihin, magbigay tayo ng liwanag sa panahon na maraming nadidiliman. Pwede ba yan? Paglaban natin ng mabuti. Okay. Maraming mga nagkakamali. Okay. There is always spiritual battle. Okay. Hindi pwedeng mananampalataya ka tapos wala kang spiritual battle. Okay. Wala nung tinanggap mo sa Jesus bilang Panginoon mo sarili kapag ligtas. Nagsimula na spiritual battle mo.
Kaya patuloy lang tayo, may encourage tayo. Okay? Ilang days na tayo dito, sa sunset, natutok. Marami nagsabi, salamat. May Donwat, salamat. Meron tayong sunset. Okay? Mga testimony. Sayang nga lang, di nare-record eh. Kung nare-record eh, ang gandang ulitin. Nasaan yung mga nagpapasalamat na napakaganda ng ating gawain. May ganito tayong gawain. Okay. Salamat na bago ang buhay nila sa pananalangin ng mga prayer warriors. Nasaan na sila? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, dapat ang lagi natin sasabihin, Lord, help me to live as your true servant. Help me to flee from sin, pursue righteousness, and fight the good fight of faith. Keep me faithful until the end. Pwede ba natin isama sa prayer natin yan? At darating isang araw ay magagamit na yung buhay natin. Mapapatunayan natin. Una, sa harapan ng Diyos na tayo nga ay kanyang tunay na lingkod. At sasabihin niya sa atin yung sinabi sa Matthew chapter 25 verse 23. Well done, good and faithful servant. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.